Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po muli ako ang inyong kaibigan si Brother Albert Sarmiento upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na di dapat mangamba, malito at malinlang. Kapatid kaibigan, tinalakay ko ang paksang ito upang magbigay tulong sa atin na mapawi ang pangamba, pagkalito at maiwasan na malinlang. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ko tatalakayin ang paksang ito. Dahil sa mga nangyayari sa ating mundo sa kasalukuyang panahon, na kung saan na kung ano-ano ang kaganapan kagaya ng rumors of war, mga kagutuman, problema sa mga nangyayari sa mga planeta, mga lindol na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, at ang climate change na nagiging sanhi ng mga malalakas na bagyo at mga kalamidad, na nagiging sanhi ng mga kaisipan ng maraming tao na ito na ba ang pasimula ng tinatawag na end times. Kapatid kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagbigay ng mga sumusunod ng kaalaman, ng palatandaan at ng babala na magiging gabay natin para maiwasan ang pangamba, pagkalito at malinlang. Kapatid kaibigan, sa aklat ng Mateo 24:1 hanggang 36 ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, palatandaan at babala na mismo ang Panginoong Hesukristo nagsabi nito sa mga alagad noong panahon na kapiling pa niya siya ng mga alagad. Sapagkat ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoon ng ganito, kung ano ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Kaya ang Panginoon ay nagsabi na sa kanila, at ito mismo ang mga sumusunod. At ito po ay nahati sa tatlong bahagi: ang kaalaman, ang mga palatandaan, at mga babala. At ito po ang mga talatang napapaloob sa mga kaalaman. Sa Mateo 24, Kabanata 24, talata 2 ay ganito po ang nasulat. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will thrown down. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad. Nakikita niyo ba ang mga batong ito? Wala ikang matitira sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak. Sa Mateo 24 naman po, talata 7 hanggang 8, ay sinabi naman ng ganito, Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in the various places. All these are the beginning of birth pain. Yun daw po ay pasimula pa lamang ng kahirapan.
Sa Mateo 24, talata 9 hanggang 10 ay sinabi naman ang ganito, "Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many hate each other." Yun po ang sa panahon daw pong iyon ay kamumuhian ng iba. Sa Mateo 24 talata 11 hanggang 12 ay sinabi naman ang ganito, "And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of the wickedness, the love of most will grow cold." Dahil daw po sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. At sa Mateo 24:14 ay sinabi naman ang ganito, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Yan po yung mga kaalaman na sinabi sa aklat ng Mateos, na yan po ay sinabi sa mga alagad ng Panginoon sa panahong sila ay kasama pa niya. Ang mga palatandaan naman pong ibinigay ng Panginoon ay mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa Mateo 24:3 ay nasulat ang ganito, "As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us then, said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Yan po ang sinabi ng mga alagad. Humihingi po sila ng palatandaan sa Panginoon kung kailan ito mangyayari at kailan ang katapusan ng daigdig. Sa Mateo 24 talata 27 at 28 ay sinabi ang ganito, "For as lightning that comes from the east is visible in the west, so will be the coming of the Son of Man." Kung gaano daw po gumuhit ang kidlat sa silanganan sa west, so will be the coming the Son of Man. Ganun daw po ang pagdating ng anak ng tao. Yung pong, di po ba nakakakita naman tayo ng kidlat kung gaano kabilis ang guhit ng kidlat. Ganun daw po inilarawan ng Panginoon ang pagdating ng Panginoon na kasing bilis po ng kidlat, as lightning. At sa coming of the Son of Man, wherever there is a carcass, there are buitre will gather. Kung nasaan daw po ang, ano ba yung carcass? Yan. Nandun daw po ang buitre, nandun daw po ang pagtitipon. Sa Mateo 24:29 ay nagsabi naman ng ganito, "Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light." Sa sandali daw pong nangyari iyon, ang araw ay the sun will be darkened, magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. The star will be fall from the sky, and the heavenly bodies
will be shaken. Ang mga buntala daw po ng kalangitan ay mayayanig. Yan po ang mga signs na ibinigay ng Panginoon sa mga alagad. Sa Mateo 24:30 hanggang 32-33 ay natala naman ang ganito. Then will appear the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angel with a loud trumpet call, and they will be gather his elect from the four winds, from the one end of the heaven to the others. Yan po yung mga signs na ibinigay ng Panginoon sa panahong ang mga alagad ay lumapit sa Kanya at humingi po ng mga palatandaan. Gaya po ng ating binanggit at nabasa, yan po yung mga palatandaang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad sa panahong sila ay magkakasama pa. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as the leaves come out, you know that the summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Kung inalimbawa po yung sa puno ng igos, pag daw po nakita natin ang mga dahon nito ay naglalabasan na, talastasin natin ang tag-araw ay malapit na. Kagaya din daw po ng pag nakikita natin ang mga palatandaang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad ay nangyayari na. Ang ibig kong sabihin, there is thing you know that it is near, right on the door. Malapit na po, nandiyan na po sa pintuan. At ang panghuli ay nagbigay po ang Panginoon ng babala o warning sa mga tao, sapagkat sabi nga po ay maraming lalabas na mga bulaang propeta. Yan po ay sinabi po dyan sa aklat ng Mateo, at kaya nga po ang Panginoon ay binigyan ng babala ang mga tao para hindi po sila mailinlang at hindi po sila maloko ng mga sabi-sabi ng kung sino-sino lang. Sa Mateo 24:15 ay nagsabi ng ganito, so when you see the standing in the holy place, the abomination and the causes of dissolution spoken of through the prophet Daniel, lets the reader understand. Sa Mateo 24:16, then let those who are in Judah flee to the mountains. Sa Mateo 24:70 naman ay sinabi, let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Yun daw pong mga nasa ibubungan ay huwag nang bumaba para kumuha pa ng anumang bagay. Sa Mateo 24:18, let no one in the field go back to get there. Huwag na daw pong bumalik para kumuha pa ng mga balabal. Sa Mateo 24:20 ay sinabing, pray that your flight will not take place in the winter or on the Sabbath. Ipanalangin daw po natin na ang kanyang wag maganap yun sa panahon ng winter o taglamig o sa panahon ng Sabat. Sa Mateo 24:23, at that time, if anyone say to you, o yan po yung babala, look, here is the Messiah, or there is, do not believe it.
kung mayroon daw pong magsabing, tingnan nyo, nandun ang Misaya, nasa labas, nasa bahay, nasa kwarto, wag daw po tayong maniwala. For the false prophet and the false Messiah will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So, yan po ang babala sa atin ng Panginoon. Ang mga bulaang propeta, bulaang Misaya ay gagawa ng mga tanda ng mga kaimahimala para linlangin ang tao kahit pa ang mga hinirang kung maaari. Ang babala po ng Panginoon, I have told you ahead of time. Sinabi ko na ito sa inyong nung una para hindi na po tayo maloko at malinlang. Kaya po ito ay sinabi niya sa atin ang mga palatandaang tinalakay natin. Sa Mateo 24:26, 36 ay ganito naman po ang sinasabi. So if anyone tells you there is he out in the wilderness, do not go out. Or he is he in the inner room, do not believe it. But about that day or hour no one's know, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Kaya kung may magsasabi po sa atin ng petsa, ng oras at ng araw ng pagdating ng Panginoon, huwag po tayong maniwala. Hindi po tayo dapat naniniwala sa mga nagsasabi. Sapagkat sinabi na po sa Bible na hindi alam ng mga anghel sa langit, kahit ang anak hindi alam, ang ama lang nakakaalam. Paano nila masasabing ang oras at panahon ng pagdating ng Panginoon? Mismo ang anak nga hindi alam, mismo ang mga angels nga hindi alam. Paano nila nalaman? So, doon po, yun po ang pinagbabala ng Panginoon para nga po tayo hindi malinglang. Wala pong makapagsasabi kung anong oras, kung anong araw, kung anong buwan. Hindi po sinabi. Ang sinabi po ay walang nakakaalam. Even the Son, even the angels of the heaven, wala. Only the Fathers know ng panahon, ng oras ng kanyang pagdating. Kaya pag may nagsabi po sa atin, bukas dadating na ang Panginoon, huwag po tayong maniwala, hindi po totoo yun. Dahil hindi po nila alam at hindi natin alam kung kailan. Ang ama lamang po ang nakakaalam. Kaya nga po binigay na po sa Bible ang mga signs at palatandaan, binigay na po sa atin ang kaalaman para ito pong ating maging gabay. Kapatid kaibigan, ang Biblia binigyan na tayo ng impormasyon, binigyan tayo ng signs, binigyan tayo ng warning. Kaya kung mga may naririnig man tayong mga nagsasabi patungkol sa katapusan ng mundo at sa pagdating ni Kristo, mas paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. At doon natin malalaman ang totoo, hindi kung sabi-sabi lang ng kung sino-sino. Kaya para po tayo hindi malinlang, para po tayo hindi malito, at hindi tayo maloko, yan po ay isinulat na po lahat sa Mateo chapter 1 hanggang 36, basahin na po natin ang sinasabi doon sa Mateo. Yan po mga binasa kong talata kanina. At yun po ang magbibigay sa atin ng totoong kaalaman kung kailan, kung ano ang mga palatandaan, kung ano ang mga dapat nating hindi paniwalaan at dapat nating paniwalaan. Yun na po ang magbibigay sa atin ng guide at kaalaman. Huwag na po tayong maniwala sa mga sabi-sabi ng mga. Sa panahon po kasi natin yan, napakarami na pong mga nanguhula-hula, darating na, hindi po nangyayari sa ating mga planeta, papalapit na, totoo pong papalapit na.
Dahil yan naman po ang sinabi, binigay na palatandaan, nakikita na po natin yung mga palatandaang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad na ang sinasabi, di ba, magkakaroon ng gutom, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng kung ano ng mga palatandaan sa langit. Yan po yung mga signs na ibinigay ng Panginoon. Pero yung magsasabi ka po ng oras at araw, yun po hindi totoo. Kahit po sinong bisya, propeta o pastor magsabi na magtasabi ng araw at buwan ng pagdating ng Panginoon, huwag po tayong maniwala. Kung yung magsasabi nandun ng Mesaya, huwag po tayong maniwala. Binigay na po sa atin eh. Babasahin na lang po natin sa aklat ng Mateo para maging gabay natin upang maiwasang malito, mangamba at mailigaw tayo. Ang Biblia po ang magiging kompas natin. Dahil nga po sa panahon ngayon, napakarami na pong nangyayari sa daigdig ng mga iba't ibang kaguluhan, sa kalawakan, sa mga karagatan, sa mga kagutuman, mga lindol. Nakikita na po natin, kalilindol nga lang po sa Taiwan, tapos limindol naman sa Japan. O ayan po, may napipinto pong kaguluhan sa dagat ng West Philippine Sea. O yan pong mga total eclipse na nangyayari. Mga palatandaan po yan na ibinigay at binanggit po doon sa Mateo. Sa aklat po ng Mateo 1-30. Basahin po natin yan para yan po ang magiging gabay natin upang hindi po tayo basta-basta maniniwala sa kung sino-sino lang magsasabi na katapusan na ng mundo, ganun. Hindi po. Yun po ang magiging gabay at panuntunan natin na mismo ang Diyos ang nagbigay ng mga signs at warning sa panahon kausap niya ang mga alagad. Sana kaibigan, nakatulong sa inyo ang ating tinalakay, ang mga palatandaan, signs and warning na ibinigay ng Panginoon upang maging gabay natin sa mundong ito, sa kapanahunan ng mundong ito, sa ating paninirahan dito upang maging gabay natin at malaman natin ang totoo sa patungkol sa katapusan ng mundo at sa pagdating ng Panginoon. Marami pong salamat sa maikling oras na pagsama sa akin sa pagtalakay ng nasabing topic na di dapat mangamba, di dapat malito at malinlang. Tayo po ay manalangin. Salamat Ama sa kalinawan ng iyong salita na hindi kami dapat mangamba, hindi dapat kami malito, hindi dapat malinlang sapagkat ibinigay mo na sa amin ang mga signs, ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik. Ito po ay natala. Ang sabi mo ay sinabi mo na sa amin bago pa man. Yun po ang sinabi mo sa Biblia para maging gabay namin sa aming buhay sa daigdig na ito. Panginoon, tulungan mo kami na ito ay malagi matanim sa aming puso at isipan ang mga palatandang ibinigay mo upang nang sa ganun hindi kami basta-basta naniniwala sa aming nakikita, sa aming naririnig sa paligid, kundi ang higit naming paniniwalaan ay ang salita mong nasulat sa Biblia. Salamat po sa kaalaman, sa signs and warning na ibinigay mo sa amin upang kami ay hindi malinlang ng sinuman. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.